Welcome to K-Catalog. Level 4 Unit 2 Textbook, page 28. Grammar number 2 na tayo. We have dongsa, verb, or 형용사, adjective, plus the grammar, 을 수밖에 없다. Explanation, 다른 방법이나 다른 가능성이 없음을 나타낼 때 사용한다. Sabi, use this grammar to indicate that there is no other possibility or no other way. Okay, kapag wala ka ng ibang magagawa or walang ibang paraan or walang ibang choice kundi yung isang bagay na yon. So, sa English, pwede nating sabihin, have no choice but, or pwede ding cannot help but, tapos kung ano lang yung isang bagay na pwede mong magawa, no? Sa Tagalog, wala kang magagawa kundi, tapos yung nag-iisang option na pwede mong gawin. Okay, so dito pwedeng may kang, pwedeng wala. Tapos another one, pwede ding hindi maiiwasan. Okay, hindi maiiwasan. Tapos kung ano yung bagay na dapat mo talagang gawin, no? Hindi maiwasan na gawin. Okay? So, tingnan natin yung example. First example natin, Huwen 씨, 아르바이트 찾고 있어요? Huwen, are you looking for a part-time job? Ayan. Huwen, naghahanap ka ba ng part-time job? Sagot si Huwen. 네, 슬기 교육비 때문에 지출이 늘어서 맞벌이를 할 수밖에 없어요. Sabi niya, yes, because of Silgi's education expenses, we have no choice but to have both my husband and I work. Okay, sa Tagalog, no? Oo, naghahanap daw siya ng part-time kasi nga dahil sa education expenses ni Silgi, yung anak nila. Kaya, wala silang ibang magagawa kundi magtrabaho pareho. So, pag sinabing matpori, no, siya at yung asawa niya, pareho silang magtatrabaho. So, ano nga ulit yung dahilan? Dahil sa tumaas yung binabayaran nila sa pag-aaral ni Silgi. Okay? Another example, 지난주 수업에 왜 안 왔어요? Why didn't you come to class last week? Bakit hindi ka dumating sa klase last week? 갑자기 출장을 가게 돼서 수업에 빠질 수밖에 없었어요. Sabi niya, I had to suddenly go on a business trip, so I had to miss the class. Or I had no choice but to miss the class. Okay, sa Tagalog, no? Bigla kasing kinailangan ko na magpunta sa isang business trip. Kaya, wala akong ibang magagawa kundi ang umabsent sa klase. Okay? Dito pala, yung ginamit na word is yung pajida. So, yung pajida, ang original translation niya is to fail or to fall out. Pero sa context na to, ang ibig sabihin niyan is to miss or yung mamiss mo yung klase or hindi ka makapasok sa klase. Next example, 여러 세대가 함께 사니까 가족 간의 유대가 깊을 수밖에 없다. So, 여러 세대, again, ibig sabihin several generations live together sa isang bahay, no? So, that's why yung 가족 간의 유대, so yung bond, okay? So, bond between family members. So, sa English, no, since several generations live together, the bond between family members is bound to be deep or tend to be deep. Last example natin, 독거 노인이 늘고 있기 때문에 노인 복지에 대한 관심이 증가할 수밖에 없다. Sabi, as the number of elderly people living alone increases, interest in elderly welfare is bound to increase or tends to increase. So, sa Tagalog, no, again, 독거 노인, ibig sabihin yung mga elderly na mag-isang naninirahan. So, dahil daw tumataas yung bilang ng mga matatandang mag-isang naninirahan, hindi maiiwasan na tumaas din ang interest sa mga elderly welfare. Okay?
So, walang ibang choice kundi tumaas din yung interest kasi yun ang nagiging cause or issue. Okay, so again, yung ulsubakke opta, no? Walang ibang paraan or walang ibang choice or hindi maiiwasan. Sa English, have no choice but or cannot help but. Okay, so dito tayo sa rules. So again, pwede kay verb, pwede kay batchim, and pareho yung mag-a-apply na rules sa kanila. Pag may batchim, ulsubakke opta. Walang batchim, ryulsubakke opta. And kagaya nung sa grammar number 1 natin, no? Kapag yung real batchim ang ending ng verb or adjective. So, yung sa grammar number 1, ulpun man anira, no? This one is real subakke opta. Since yung grammar din na to is magi-start sa real or ulsu. Ayan, no? So, next. Balikan natin to. So, bokta, natta, may batchim, ulsubakke opta, ibianghada, bapuda, walang batchim, so real, tapos subakke opta. And then, si salda, so, technically, subakke opta na lang yung dinagdag. So, dagdag din natin example si molda ulit. So, molda, drop mo si da, magiging kalalabasan is mol, su, bakke, opta. Okay? So, gawin natin yung activity number 1. Dito muna tayo sa bogi example. 가족과 떨어져 살다. Siya yung ginawang question. 가족과 떨어져 살아요. So, naka-present form lang, no? So, this one, ibig sabihin nung 떨어져 살다 is you live away from your family. So, yung question, no? Do you live away from your family? Nakatira ka ba malayo sa family mo? Okay? Or parang ibig sabihin yan is iba ba yung tirahan mo sa family mo? Now, yung sagot naman, 회사가 지방에 있다. So, paano yung nangyari? 네, 회사가 지방에 있어서 떨어져 살 수밖에 없어요. So, ito muna, no? Yung 회사가 지방에 있다. Ayan. So, dinagdagan niya lang ng aso, oso, heso kasi magre-reason siya, no? So, isoso. And then, idinagdag niya si 떨어져 살다. So, dito niya nilagay yung ulsubakke opta na grammar. So, drop mo si da sa salda and then real batchim kaya subakke opta na lang, no? Subakke and then si opta naka-present form lang. So, opsoyo. Okay? So, dito, idudugtong natin siya dito. Okay? Ayan. So, 떨어져. So, I hope nasundan nyo, no? 네, tapos 회사가 지방에 있어서 and then dagdag to. 떨어져 살 수밖에 없어요. For number 1, 매일 가계부를 쓰다. So, yes, siya yung magiging question natin. Gagawin lang nating present form si 쓰다. So, magiging 써요. 매일 가계부를 써요. So, do you write a household account book every day? Yan. Palagi ka bang nagsusulat nung listahan ng budget mo araw-araw? Yung sagot natin, 네. And then, 식구가 늘고 지출이 많아지다 magiging 많아져서. Tapos, dudugtong natin to, no? 매일 가계부를, so 매일 가계부를, tapos, yung ating verb na 쓰다, magiging 쓸 수밖에 없어요. Okay, so pag magdadagdag tayo ng ulsubakke opta, we have to check yung base form, no? Yung 쓰다. Hindi tayo dito magbe-base sa ginawa nating present tense kasi mamamali. Pwedeng maisulat nyo dyan is 설 수밖에 없어요. So, that one is wrong, no? So, 쓸 수밖에 없어요. Base nung verb or base form ng verb or adjective. Okay, next. Mamaya na natin discuss ibig sabihin ng mga yan. Number 2. So, yung question natin, 항상 음식을 조금씩 사다. So, magiging 사요. 항상 음식을 조금씩 사요. Sagot natin, 네. 혼자, tapos yung salda, magiging
살아서. Pasensya na kung may mga sound ng parang na-remove yung hardware. Yan, may issue yung computer ko this time. Pero don't mind that na lang, no? So, 네, 혼자 살아서, and then, dudugtong natin si 음식을 or 항상, huwag na natin isulat, color code na lang natin. Kasi wala tayong masyadong space. 항상 음식을 조금씩. Tapos, dun sa may pagbabago na lang. So, yung sada, magiging 살 수밖에 없어요. Dapat pala nakadugtong si su at saka si bake, no? Ayan. So, ayusin ko lang, no? Dito sa number 1, dugtong natin si su kay bake. Ayan, su. And then, dito din, sa number 2, so, su. Ayan, 살 수밖에 없어요. Next, number 3. 육아휴직을 냈어요. 사got natin, 네. 아이를 볼 사람이 없어서. And then, dudugtong natin, 육아휴직을. Pagdating dito kay netta, so, kailangan isipin natin yung base form ng word na to. So, this one, naka-past tense siya netta. So, from the word neda. Okay? So, dapat, 낼 수밖에 없어요. Okay? Next, number 4. 명절에 음식을 많이 준비해요. 사got, 네. 대가족이 then 어서. 대가족이어서. Tapos, dudugtong natin si 명절에 음식 많이 and then 준비하다 magiging 준비할 수밖에 없어요. Okay? So, 준비할 수밖에 없어요. So, discuss natin ano ba yung mga sinabi dyan. Yung una, so ang question, no, do you live away from your family? Nakatira ka ba malayo sa family mo? Yung sagot niya, 네, 회사가 지방에 있어서 떨어져 살 수밖에 없어요. Sabi niya, yes, because the company is located in a local area. Okay, so, jibang, local or sa, medyo, hindi siya city. Okay, kaya siya ay nakatira away from his family. Okay, so wala siyang choice kundi tumira malayo sa family niya. Number 1, 매일 가계부를 써요. So, everyday ka bang nagsusulat ng family budget, your listahan ng budget nyo? Sabi niya, 네, 식구가 늘고 지출이 많아져서 매일 가계를 쓸 수밖에 없어요. Yes, as my family grows, expenses increases. Okay, sabi niya, yes, opo, kasi nga lumalaki yung family ko, kaya dumadami din yung expenses namin. So, wala akong ibang magagawa, kundi magsulat ng listahan ng budget everyday. Yun yung ibig sabihin niya, no? Number 2, 항상 음식을 조금씩 사요. Do you always buy a little food? Or madalas ka ba na konti lang yung binibili mo na pagkain? And then, anong sabi niya? 네, 혼자 살아서. So, opo, kasi mag-isa lang ako nakatira, kaya wala akong ibang choice kundi konti lang yung bilhin na pagkain. Number 3, 육아휴직을 냈어요. Did you take parental leave? Sagot niya, 네, 아이를 볼 사람이 없어서 육아휴직을 낼 수밖에 없어요. So, ano ibig sabihin niya nun? Yes, kasi walang magbabantay sa bata. Kaya wala akong ibang paraan or wala akong ibang choice kundi mag-take ng leave. Next, number 4. 명절에 음식을 많이 준비해요. So, do you prepare a lot of food for the holidays? 사got niya, 네, 대가족이어서 명절에 음식을 많이 준비할 수밖에 없어요. Ang sabi niya dyan, yes, kasi kami ay malaking pamilya, no? Kami ay extended family, kaya wala kaming ibang
paraan kundi maghanda ng maraming pagkain during holidays. Okay, so wala silang ibang choice kasi pag konti lang ang pinrepare, malamang konti lang makakakain. Okay, so dito sa number 3, ayan. So dito kasi yung question is naka-past tense, no? So nakapag-leave ka na ba or did you take, 'di ba? Did na bigay niya na yung leave form kumbaga. So dito, kung sasagutin natin gamit or i-match natin dito sa question na naka-past tense na, we can yung nelsubake opsoyo dito, pwede natin gawing opsosoyo. Okay? Yan. For activity number 2, 다른 방법이 없어서 할 수밖에 없는 일에 대해 친구와 이야기해보세요. So, talk to your friend about something that you have to do because there's no other way. Okay? So, yung bagay na kailangan mong gawin kasi wala kang ibang choice kundi yun lang, no? So, dito sa binigay niyang example, 저는 공부를 더 하고 싶지만 돈을 벌어야 해서 취직할 수밖에 없어요. So, anong sabi niya? I want to study more, but I have to earn money, so I have no choice but to get a job. Okay? So, gusto ko pa sanang mag-aral. Kaso, kailangan kong kumita ng pera. Kaya, wala akong magagawa kundi ang magtrabaho. Okay? Or pumasok ng trabaho. So, yan. Gawa din tayo ng example natin. So, gawa tayo ng eksena, no? Kunyari, meron kayong schedule ng magkakaibigan, no? Na lumabas bukas. Tapos, dumating na yung araw na yun, kaya lang biglang umulan. So, wala kayong ibang choice kundi i-cancel yung schedule nyo. So, pwede natin sabihin dito, 비가 와서 약속을 취소할 수밖에 없어요. Okay? So, umulan, kaya wala kaming ibang choice kundi i-cancel yung schedule. Okay, so that's for the 을 수밖에 없어요 na grammar. And etong danojang natin, check natin, no? 수업에 빠지다. So again, ibig sabihin yan, miss the class. Okay? Or absent ka sa class, no? Next, 복지, welfare. Jibang, yung ating province. Okay, local place or local area or province. Shikku, yung iyong family. And then, yuga 유직을 내다. So, to take a leave. Okay, or pahinga. So, that's for the danojang. Again, this is grammar number 2 ng level 4 unit 2. And that's it. If you find this video helpful, please hit the like, share, and subscribe button. So I still hope to see you in the upcoming videos, and again, thanks for watching.